'Cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Aanhin mo man ang yaman ng mundo, lilipas lamang ang lahat ng mga ito. Ngunit mayroong kayamanang hindi kumukupas. Siya'y si Jesus na walang katulad. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Kung
Amen. Praise the Lord mga kapatid. Ano po? God bless morning po sa ating lahat na narito ngayon sa live. At salamat sa patuloy na balik sa umaga na ito. No? Ako natutuwa sapagkat andyan na naman lagi tayo nag-aabangan ng pagdating ng alas 4 ng umaga. Ngayon ay March 25. Napakabilis ng panahon. Ano? At kasama ulit natin si Pastor sa live sa umaga na ito. At habang ginagayak niya yung PowerPoint, batiin muna natin yan dito sa live ngayon. Ano po? Si Sister Nimpa, good morning, God bless morning po sa inyo. Ate Lorna, Kuya Bobby, si Nanay Pina, ayan, si Ate Revi, si Brother Jake Cruz, ano? Ayan, ano po? Si Jesus magaling mag-invite, ano? Pag si Jesus nag-invite sa atin, talagang tatanggapin natin, no? Natutuwa ako kay Brother Jake Cruz. Simula nung in-invite siya na Jesus dito, ayan, balik-balik siya araw-araw, no? Kasi ganoon din naman tayo lahat. Sabi nga doon sa kanta, si Jesus lamang yung ating tanging yaman sa mundo. Wala ka nang hahanapin pang iba. Pag nasa si Jesus, mayaman ka na, no? Tunay na yung yaman ay hindi mabibilang, ano po. Sister Teresita Diatres, God bless morning po sa inyo. Sister Sweetie, Sister Will, Dress Babe. Ito, isa lang ito, ano po. Sister Wilma, ano. Kaya po ito. Tapos si Ma'am Pemi. At saka yung mga may iba darating, papasok pa lang sa background. Ano? Nasa background yung iba ba? Meron ba sa background? Merong isa, hindi pa nag-chat. Anyway, ibigay natin kay Pastor ang pagkakataon. Ayan. Okay, Pastor, nakamute po kayo. Maliwanag po ba ako, Emels? Ayan, maliwanag po, maliwanag. Sige po, good morning po, Pastor. Sa inyo na po ang pagkakataon. Yeah, good morning Kuya Melbs at sa lahat po ng ating mga kapatid. So oras natin ay talagang alas 4 ng madaling araw. So ang paglathala ng mensahe, part 2 po ulit tayo sa ngayon pong March 25. So akalain nyo po mabilis matapos ang buwan. Kaya mabilis din matapos ang taon. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Panginoong Diyos na nagmamahal sa amin, kami patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pag-aaral. Inyo po nawa kaming tulungan na maintindihan ito, O Diyos, makapag-reflect kami at aming pong maisabuhay ang lahat ng aming mapag-aaralan. At wag na wag po namin malilimutan ang mga aral na ito at siyempre ang inyong pong kabutihan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito, March sa ating pong text, 176 ng Lucas, mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. Yan po ang sabi dito. Sino daw po ang mauna? Tayo, mauuna. Mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang. Ibig sabihin, ito'y prophecy mga kapatid na may propeta na nauna sa ating Panginoon bago siya dumating, no? At isa sa nga dyan, nalalaman ko dyan si Juan Bautista, no? Na nauna sa ating Panginoon, inihanda niya yung daan. No? Ibig sabihin, yung mga propeta, yung mga mangangaral, nauuna upang ihanda ang Panginoon. Ibig sabihin, upang ihanda ang mga puso ng mga tao na makita ang ating tagapagligtas. Ang isang bagay tungkol sa isang kapakapanabik na mensahe, ay ito'y nagdudulot ng pagnanais sa mga tao na ibahagi ito sa iba. Totoo ito, lalo na kung ang mensahe ay isang pag-asa mula sa Diyos. Yan. Ano daw po yung kapanapanabik? Yung pag-asa na mensahe na mula sa ating pong Panginoong Diyos. Kapanapanabik mga kapatid. At lalo na kung ito ay tungkol sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kapanapanabik at ito ay dapat na abangan mga kapatid ng lahat ng mga tao. At dapat din natin na ibahagi sa iba. Pagsapit po ng 1849, kasi nung nakaraan ay 1848 eh. So isang taon na nakalipas, ang mga Sabbatarian Adventist, ibig sabihin mahaba pa itong pag-aaral at kasi 1863 na organize ang church natin eh. Diba? So 1849 pa lang. Bagamat kakaunti ang bilang, ay higit na sabik na ipamahagi ang kanilang mensahe sa pamamagitan na nakalimbag na pahina. So, kumbaga sa panahon nila, sa panahon natin, paano may kukompare yun? Sila,
sa pamamagitan ng mga pahina, mga aklat. Kasi hindi nila maabot yung mga tao. Hindi nila maabot kung sa layo ng mga tao, hindi nila maabot. So para mabilis nilang maabot yung mga tao sa pamamagitan ng aklat. Ngayon, meron pa rin tayong mga aklat, di ba? Yan yung mga silent messenger. Pero ngayon, ang katumbas noon na ginagawa nila sa panahon natin ay yung internet, di ba? Yung live. Kasi hindi natin maabot yung mga tao. Para mabilis natin maabot yung mga tao sa pamamagitan ng live na mga video. So yun nga lang, kailangan natin gumawa ng quality ng mga pangangaral. Kaya salamat sa ating mga evangelist, no, nakakagawa sila ng mga quality na video. At syempre ngayon, pag devotional, may mga naaabot na pa ilan-ilan. Pero mas maganda pa rin na talagang tuloy-tuloy yung ating pangaral sa internet. Hindi lamang pinasimulan ni James White ang present truth upang ipakita ang mga bagong pagkaunawa tungkol sa Sabat at sa ikatlong anghel, kundi noong tag-araw ng 1850 ay sinimulan din niyang ilathala ang Advent Review, isang periodiko na naghahangad na pukawin ang atensyon ng mga nakakalat na Millwright sa lakas at katotohanan ng mga argumentong pinagbabatayan ng kilusang 1844. So nakita ko na dito mga kapatid, no, isang taon na nakalipas, ang purpose pala ng periodiko nila na Adventist Review ang ginawa para yung mga naliligaw ng mga tupa ng Panginoon nung great disappointment makuha ulit, no? Mapagsama-sama ulit mga kapatid. Yan po yung purpose ni Joseph Bates. So sa kapanahunan po natin, itong ginagawa natin na devotional online tsaka God First Morning, ang purpose natin para palakasin ang pananampalataya ng bawat isang mananampalataya. Yung mga tupa ng Panginoon na malalayo, hindi converted, na magbalik ng para sa Panginoong Diyos, ay pinagsasama-sama natin, pinagbubuklod-buklod natin. Katulad din ng ginagawa nila Joseph Bates dati. May nakatagong plano sa likod ng discard ni White. Kung ang Advent Review ay para gisingin ang mga nabigong Millwright sa nakatotohanan ng una at ikalawang mga mensahe ng mga anghel, ang present truth naman ay para himukin silang tanggapin ang ikatlo. At ano naman itong ikatlo? Pinagsama niya ang dalawang periodiko sa isa noong November 1950 at tinawag itong Second Advent Review, ang Sabbath Herald. Ayan, nahimikab tayo. Kilala ngayon bilang Adventist Review. So pinagsama ni James White. Ang mga Sabbatarian ay nahikayat na sila ay may mensahe ng Diyos para sa huling araw. Nakita natin ang kanilang sigasig para sa kanilang mensahe at ang kanilang kahandaang magsakripisyo upang maglathala na makikita sa unang pangkalahatang census ng Adventist noong 1860. Kinuha ni D.T. Taylor ng kilusang Advent Christian. Ang census ay natuklasan na may 54,000 na iba't ibang uring Adventist na kung saan humigit kumulang sa 3,000 dito ay nanginili ng Sabat. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lang para 70 Adventist ang Adventist. So marami ang mga Adventist. Marami ang naghihintay sa pagdating ng ating pong Panginoon. Kaya pala inorganize na yung church natin na Seventh-day Adventist para mga kapatid, para mabigyan diin linaw sino yung partikular ng mga Adventist na ito na mga nangingili ng araw ng Sabat na naghihintay sa pagdating ni Jesus. Walang iba kundi yung mga Seventh-day Adventist. Ang kapansin-pansin sa mga bilang ni Taylor ay ang magkaugnay na interes sa mga publikasyon ng iba't ibang grupo ng Adventist. Ang malalaking mga pangkat na may halos 20 beses na bilang ng mga membro ng mga Sabbatarian ay mayroong listahan ng sirkulasyon na 5,000 lamang. Samantalang ang mas maliit na pangkat ay may isa sa 4,300. So ibig sabihin ay talagang pinag-aralan nilang mahusay para kung ano ang magiging diskarte sa pangangaral. So ganyan din sa pag-ministry natin mga kapatid. Kapag tayo ay mag-a-adapt ng barangay, kung meron tayong target ng uri ng klase ng tao, kailangan alamin natin kung gaano sila karami at kung saan sila talagang nakalukik. So halimbawa, gusto natin
mangaral sa mga elite, no, na particularly na yung mga naglalaro ng golf o kaya naglalaro ng tennis, sa mga elite people, gaano pa sila karami para tayo dun mangaral? Kailangan pag mangaral tayo doon, marami naman ang makakapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. That's why sa Seventh-day Adventist, kadalasan ng ating mga pangaral ay doon sa mga rural areas dahil mas marami ang tagapakinig doon kaysa sa mga elite na kakaunti lamang, di ba? So dito po mga kapatid, napakahalaga noong pong pag-count, pag-census ng mga tao. Si Taylor ay gumawa ng paraan upang ituro na ang mga Sabbatarian, bagamat isang determinadong minorya, ay napakatapat, masigasig at aktibo sa pagpapahayag ng kanilang mga kakaibang pananaw sa linggo at sabat. So yun pala yung pinakadundo nito. At gayon nga sila, mayroon silang mensahe para sa bayan ng Diyos tungkol sa katapusan ng panahon. At alam nila ito. So lahat naman kahit yung mga ibang mga denomination, tapat naman sila sa pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya lang, ay yung iba ay hindi lang talaga nakuha pa yung tumpak sa Biblia. Diba? Kailangan lang sila maturuan. Kapag naturuan sila, yung mga tapat ito na mga Kristiyano ay pupunta sa bahay ng Panginoong Diyos na nangangaral ng tama sa Biblia. Ibig sabihin, hindi natin kailangan husgahan. Yung mga parang hindi pa sila nasa katotohanan. Pero tapat sila naglilingkod sa Panginoong Diyos. Yun ang nasa isip nila, di ba? Yung hindi pa nangingili ng araw ng Sabat. Minsan nga, mas bababait pa yung mga hindi nangingili ng araw Sabat sa nangingili ng Sabat, di ba? Mas mabilis baguhin yung pangingilin ng araw, ng araw ng Sabat, Kung ikaw galing sa linggo, mas mabilis mong baguhin yung pangingili mo tungkol sa Sabat kapag nakita mo yung katotohanan doon. Pero yung masamang ugali, kahit nangingili ka ng araw Sabat, napakahirap baguhin yan kapag masama ang ugali mo. So, titignan din natin yung mga kapatid, ang purpose po ng salvation o ni Jesus Christ para ma-restore yung lost image ng Panginoong Diyos sa buhay po natin para tayo maging karapat-dapat sa langit. No, yung salvation, hindi agad yan ang purpose para daling ka agad sa langit. Hindi, kundi baguhin ka muna dito sa lupa na ma-change muna yung image natin, yung lost image natin na mabago unti-unti sa pamamagitan ng karakter ng Panginoon, no? Para tayo maging fit doon sa langit. So ganyan po mga kapatid po yan. Ang problema, dahil sa nalaman yung katotohanan, dito na ako magsisiksik. Total nasa katotohanan ito. Kaya lang hindi binago yung karakter, wala mangyayari kapag gano'n mga kapatid. Kailangan tulungan din natin sarili natin, mabago yung buhay natin, yung ating pag-uugali. Nagbunga ang kanilang pagiging agresibo. Yan, basta't maging aggressive ka sa pangangaral kahit walang masyadong nakikinig. Ang pagdami ng kaanib ng mga Sabbatarian sa panahon ng pagtitipon ay lumaki sa 100. Yan. Sa katapusan ng 1848 hanggang sa humigit kumulang sa 2,500 matapos ang 4 na taon. So grabe, no? Naging 2,500 na. Ang iba rin ay nagsimulang makita ang lohika ng kanilang mensahe. Samantalang sa kanilang ministeryo ng paglalathala, ginagamit pa rin ng Diyos ang mga publikasyong Adventista para ipamahagi ang kanyang mensahe. Dito ang bawat isa sa atin ay maaaring magkaroon ng bahagi sa pamamagitan ng ating pamamaraan at ng ating mga pananalangin. So yung munting pamamaraan na ito hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin, di ba? Nagbibigay tayo, lalo na yung nakaraang Global Youth Day, mga kapatid, no? Namahagi tayo ng mga pamphlets sa maraming mga tao. No, namahagi tayo ng mga pamphlets, yung mga salita ng ating Panginoong Diyos nakalagay doon. Bagamat yung iba tungkol sa health, tungkol sa family, pero nakasiksik yung salita ng Panginoon. Ginagamit pa rin natin yun. At mabilis pa rin naman itong pamamaraan. O bagamat sa iba matutulog yung aklat natin, pero darating ang panahon mabubuksan nila ito. So makapangyarihan yung aklat na yun na naglalaman ng salita ng Panginoong Diyos. Pero yung mabilis na ngayon yung internet. Kaya lang, ang challenge naman dito sa internet, sa online, ang challenge naman madali naman din i-reject ito. Bakit? Madali lang sila mag-scroll down dahil yung mga taong karamihan tinitignan yung mga interesting na mga videos, yung mga nakakatawang mga bagay, yung mga malungkot, yung entertainment, yung pong tinitignan ng karamihan ng mga tao.
Kaya konti lang din na nakakapansin ng pangangaral na ito. Kaya kinakailangan ng matinding panalangin. Para nang sa ganun, yung mga busy people at yung mga interest nila ay sa worldly things, ay makita yung tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. All in all, ang the best na ministry ay yung personal ministry. Dahil talagang pakikinggan ka ng sarili mong kaibigan, di ba? Ng kakilala mo. Papakinggan ka ng nandyan sa iyo. Yun ang pinakamahalaga doon, mga kapatid. Pero ang pinakanundo, mangaral ang salita ng Panginoong Diyos. Maibalik sa mga tao yung lost image ng ating pong Panginoong Diyos sa buhay po natin. Yung karakter niya ay maging karakter din po natin sa susunod na mga panahon. Paglathala ng mensahe. Ang the best na pamamaraan para mailathala ang mensahe ay sa pamamagitan mismo natin, mga kapatid, no? Sa pamamagitan mismo natin. Isabuhay natin yung mensahe na ating ipinapangaral. Ayan, isabuhay po natin. Bakit? Dahil kung hindi natin isasabuhay yan, yung mensahe na yan, na meron tayo, eh wala din. Hindi rin yan na maging epektibo. Dahil ang mga tao, matatalino na ngayon. Di ba? Ikinukumpara nila yung salita mo sa iyong kinikilos. Kaya napakahalaga na hindi lamang bago ka magbigay ng aklat sa mga kapitbahay mo ng salita ng Diyos, ikaw mismo bumasa nun, ikaw mismo gumawa nun, ikaw mismo ang talagang number one na nag-apply nun sa iyong buhay. So salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan ito. Tayo ay kabahagi ng ating Panginoong Diyos sa kanyang gawain, sa kanyang nagtatapos na gawain, kasama tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ang Remnant Church. Gamitin natin ang lahat ng mga avenues para ipakalat ang salita ng ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at Kuya Melbs, nasa inyo na po ang pagkakataon. Yan, salamat po, Pastor. Yan, tunay na ang mga Millerite Adventism ay lumalaganap hanggang sa ngayon. Kung dati ginamit nila yung mga printed publications, tayo naman gagamitin natin yung mga online publications. Kaya dapat talaga magpatuloy tayo sa ating ginagawang pag-share para yung iba kasi ay mapapansin din nila ito kahit na minimum lang dahil nga sa sobrang busy ng online. At isa pa, ang pinakamaganda dyan, mga kapatid, ito, may nakita ko isang maganda. Oo nga, sa mga hindi pa Adventist ay mahirap itong i-click nila o panoorin nila o dumiretso silang panood. Pero dito, tayo mga ang ating isang magandang purpose dito, yung tayo mga kapatid mismo na Adventist na, ma-refresh araw-araw, diba? Ma-refresh tayo palagi, mami-maintain natin yung ating pananampalataya. Yun ang pinakamaganda, Kasi pag walang devotional na online at nakakatamad mag-devotional sa bahay, wala tayong devotional, diba? So, maganda talaga na gamitin. Tayo makisangkot. Alam nyo, kasama tayo sa Millerite Adventism, Kasama rin tayo. Tayong karugtong, Kaya salamat sa pagmula nila Kapitan Bates, at saka ng mga Whites, po. So, ayan, sa ating pagpapatuloy, ay bago tayo lumipat sa kabila, tayo ay manalangin muna ng maiksi, Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa lesson na ito. Maging ang mga Millerite Adventism noon, Pangulan nila James White, ay ginamit nyo pang ipamahagi ang ngayong mga salita. Maraming na nakaunawa, maraming na-convert, at maraming nakatanggap ng pabalita. Sa panahon namin ngayon, ganun pa rin, mas mabilis kumalat ang inyong mga salita dahil pamamagitan ng online platforms. Ngunit dakilan Diyos, ang mga tao ay mas busy at mas gusto nilang i-click ang mga nakakaingganyang bagay. Ngunit alam namin na ito rin makakatulong sa iba at ganyan din naman sa amin upang na kami na tumanggap na ma-maintain ang aming faith, ang aming connection po sa inyo. Pamamagitan naman din ng platform na ito. Kaya kami nagpapasalamat dakilan Diyos. Patuloy na kami inyo himukin sa araw-araw na bumalik, na makinig,
kumunik sa inyo, mag-share din naman sa iba upang kami ay patuloy na lumakas matatag sa aming pananampalataya habang kami naghihintay sa nalalapit ninyong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Yan na po. Amen po mga kapatid. Balik tayo sa kabila. Matuto ng iba pa, mag-reflect na iba pa. Huwag kayo mahiya mag-chat yan. At isi-send natin sa kabila na po. Sige po. Bakit nawala? Ayan. Kapatid sa atin, iba. Ang Diyos yung nagbigay sa atin ng pagtitiwala. Pinagtiwalaan tayo ng Diyos. So iba yan mga kapatid. Sino ba ang Diyos? Yung Diyos na hindi lamang Diyos mga kapatid, kundi talagang Panginoon. Diyos na may likha, Diyos na may hawak ng sanlibutan. He control the universe, mga kapatid. Everything. Talagang makilala natin ang Diyos kung sino ba siya. Kung sino ba yung Diyos na nagtitiwala sa atin, mga kapatid. Kaya sabi dito, because His Master trusts Him, the stewardship of trust. Everything. Mga kapatid, napakalaking karangalan yung tayo ay pagtiwalaan ng Diyos. Meron nga tayo mga pastor nagpapasalamat na sila po yung nagpapasalamat sapagkat sila ay pinatitira sa kanilang bahay. So ipinagtiwala sa kanilang Diyos, nagpapasalamat sila. So ganun mga kapatid, so alam niyo yun, yung ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming pagpapala at yan po ay pinagtitiwalaan. Kaya lang mga kapatid, meron babala ang Diyos sa atin. Ang babala ng Diyos sa atin mga kapatid, if in any wise He acts selfishly, mga kapatid, so makita nyo ito, alam ng Diyos na may danger sa atin. Sabagay, pinag-aralan natin ng mga nakaraang mga araw, yung pagiging makasarili ay malakas ang humatak sa atin. Pero bagamat ganun pa rin ang ating kalalagayan, pinagtiwalaan pa rin tayo ng Diyos. Na bagamat makasarili ang tao, pero pinagtiwalaan ka ng Diyos. Pag maintindihan natin yung tayo ay pinagtiwalaan ng Diyos, at sino ba yung nagbigay sa atin ng the principle of accountability, the principle of responsibility, mga kapatid, we should act according to the pattern of the Master, not our plan, not our own choice. So, ganoon lang, Pastor Ramil. So, tinawagan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng responsibilidad, accountability, at kumilos tayo sang-ayon sa kanyang plano, hindi sa ating plano. At bakit? Kasi yung stewardship of trust naroon eh. So, yung stewardship of trust, kahit tayo likas na makasarili, dahil ating kilala, yung nagbigay sa atin, papasok yung stewardship of trust na dapat tayong kumilos sang-ayon sa panukala at plano ng Master na nagkaloob sa atin. Yun lang, Pastor Ramil. Amen, amen. Napakaganda po. Ito po yung tinatawag nating lubusan ng pagpapasakop sa ating Panginoon bilang katiwala. Wala na itong alinlangan. Ano po, Pastor Jerry? Hindi na siya nag-iisip pa ng ano pang mga bagay, kundi ang kanya pong buhay ay talagang sa Panginoon ng lahat. Okay, salamat po Pastor Nelson. Mga kapatid, Pastor, mayroon akong nakita dito sa group chat po natin sa Facebook, sa Facebook Live. Ito po yung sulat ni Sister Emilda Diego. Maganda po pakinggan niyo po mabuti. Sabi po dito, Happy God first morning everyone. Happy Tuesday to all. Amen po, Pastor Jerry. Ang COP, ang pagbabalik ng ikapo at tandog, ito ang sukatan ng ating katapatan. Tama po yan. Doon po talaga masusukat. At pag-ibig natin sa Panginoon na tayo'y maging masunurin at tapat na mabuting katiwala sa maliit at sa malaki. Tayo ay maging bukas palad sa lahat ng mga gawain ng Panginoon, na magkaroon tayo ng may kasigasigan, ganda, ganyan ang kanyang comment, kasigasigan at katapatan sa paggawa
upang tayo ay magtagumpay sa mga gawain. Kung tayo lang mismo ang magtutulungan, madaling matatapos ang gawain. Lahat ay kasali, walang saling pusa. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon, Jesus. At ang sabi pa po dito, lamang tayo makakatagpo, o sa Panginoong Hesus lamang tayo makakatagpo ng kapayapaan at panibagong pag-asa sa ating buhay. Isuko po natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, ang lumalakad na kasama ni Kristo sa araw-araw na buhay upang huwag tayong mawaglit sa kaligtasan na ipinahayag ng mabuting balita sa buong sanlibutan. Ang pagpapala ng Panginoon ay truly amazing, and God will provide to all our needs many blessings. To God be glory. God bless us all. Kompleto si Ricardes po, Pastor Jerry, Pastor Marlon. Yung kanya pong comment dito na napakaganda. So, maging masigasig daw po tayo mga kapatid. Lalo po ngayon, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kompleto si Ricardes po itong comment dahil sa pagtatapat, second coming, lahat-lahat na po ay kompleto. Salamat po, Sister Imelda. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroon pa mga comment, huwag po kayong mahiya na kayo po ay mag-comment dito po sa ating group chat. Ano po? Ito sa chat box natin, Pastor, sa platform natin. Meron po ba? Sandali. Ito ay palagi ko response ito kahapon. Mga backlog natin to. Yeah. Parang ganun nga po yan, ano? May basa lang. Yung una Yes po, babasahin po natin. Backlog, pero yung pangalawa ay para sa kahapong message. Okay. Sige po. Ito pong nakikita ko dito ay galing po kay Brother Melvin. Brother Melvin, good morning. Siya ho ang nagano yan. Sinare po niya yung kay Sister Net, Plumere Pipe. Sabi po dito, nais kong ibahagi ang aking karanasan. Ako nga po, Pastor, wala naman talaga akong alam. Malakas lang ang loob ko. Kaya lang ako naging ganito ngayon dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Ito ang hiningi ko sa kanya. Lakas lang ng loob talaga. Kaya kung tayo po ay may kailangan, hingin lang talaga natin sa Diyos, ibibigay niya. Dumating pa ang GFM, lalo na ng paggamit ko ng lakas ng loob. So yan po, maraming salamat po, Sister Net. At nabuo po ang inyong lakas ng loob at nadagdagan pa ng GFM. Ito pong programa, advocacy ng CLPM sa panguna po ni Pastor Jerry. Meron pa po dito, from A2 is ni South Nueva Ecija po siguro ito. Galing po kay Sister Leonora Cosio Cabiedes. Tama po, Sister Net. Ang pag-ibig at kalakasan ng Panginoon ang siyang umaakit sa atin upang tayo ay humayo at gumawa sa kanyang gawain. God bless you, sister. Ang Panginoon din ang nagbibigay sa atin ng mga salitang ating mga sasabihin kapag nakikita ng Panginoon ang willingness na gumawa sa kanyang gawain, ay binibigyan niya tayo ng wisdom at ang Holy Spirit ang magsasalita para sa atin. Okay, thank you very much po sa napakagandang comment ni Sister Leonora. Idagdag pa natin po dito. From Discipleship Ministry, si Sister Leonora pa rin po, ano? It's a great honor and privilege that a great God would entrust us with His riches here on earth. Let us prove to be faithful and truthful stewards of His riches. We will always have that guilty feeling if we continue to disregard the calling of our faithful God for us to be faithful to Him. It is one way of the steps of being sanctified. Sanctification is the process of developing our character through the working of the Holy Spirit. Amen. Mayroon pa pong kasunod, Pastor. Amen and amen po, Pastor, sa napakandang mensahe tungkol sa mercy and compassion. Kompletong-kompleto na naman po. Ano po? Nakaka-inspire po ito. Ako po habang nakaupo po dito, Pastor Jerry, umaalap po lalo, yung akin pong katuwaan, kagalakan, pag nababasa ko po yung mga ganito.
Amen. Pastor Jerry, hindi ko malimutan yung iyo pong binanggit nung ako po'y nag-host nung nakaraan. Ang sabi niyo po doon, yung natandaan ko yung about sa tithes and offering. Hindi siya faithful, ano. Pero nung makita niya, marinig niya yung mensahe ni Mrs. White, ang sabi niya, marami pala akong utang na nakalista na ayaw kong pagdating ng paghuhukom, babasahin ito. Kaya ang sabi niya, within 20 years, kanyang ibabalik yung tithes and offering. So ganito po yung atin pong nakikita ngayon na yung pagiging katiwala po, Pastor Jerry, ay napakaganda na makikita po natin yung ating sarili. Kapag ikaw pala ay naging tapat na katiwala, makikita mo talaga yung sarili mo, yung pagkukulang mo, yung kailangan mong mapunuan. Pero ang sabi mo po, Pastor Jerry, ang magpupuno pa rin, ang magbabayad pa rin ng ating mga utang ay galing pa rin sa Panginoon. Yun po yung hindi ko malimutan. Okay po. Hindi mo pwedeng lagpasan ng Diyos talaga. Lagi. Yung pong sinabi nyo na hindi mo kayang talunin ang Diyos sa larangan ng pagbibigay. Kung ikay may utang, siya yung magbabayad. Kung ikay magpagkukulang, siya yung magpupuno. At kung ikaw ay may ng pangkihina, siya yung magpapalakas. Kaya hindi po natin kayang lamangan ng atin pong Panginoon. Yeah. Okay? So mga kapatid, pausukin po natin ulit. Ito pong ating group chat dito. Nakakatuwa po ito. Kayo pong mga nakikinig ay alam ko ma-inspired din po kayo kahit tahimik lamang po kayo dyan. Ano po? Yes, actually, Pastor, hinihintay ko si Pastor Junel eh. Marami po tayong natanggap na mga personal message, mga naka-PM, ano? At ito ay mga testimony na medyo may haba ng konti, babasahin lang sana. Kinulate po natin yan at si Pastor Junel sana ang naka-charge. Basa tayo sana ng padala-dalawa sa mga responses ng mga kapatid ng kanilang commitment. Napakasarap makinig ng mga ganon. No? But habang ito po ay ating pinagmumuni-muni ng masarap mga kapatid, alam ko kayo rin ay meron ng kayong nabuong mga desisyon at mga pagpapasya. Ngayong araw na ito, sino ba ang ating nakatalagang reader and reflection sa SOP? Ayun pong babasa ng Council on Stewardship, Pastor? Yes, Pastor. Si Brother Renato Francisco po. Ayan, ang topic po kasi natin ngayon, mga kapatid, ay yun na yung kabuuan ng mga talent na mga talent po, Pastor. Yung mga tungkol na po sa talent. Yan po ay katulad ng aking sinabi, mga letterties yan, mga nasasakop ng mga kasangkapang gagamitin natin para sa tapat nating pamumuhay ng pagiging katiwala. Yun ang maganda sa ating pinaglilingkurang Panginoon. No? Pag nagpasakop tayo sa Kanya ng lubusan, kahit sa kasangkapan ibibigay niya. Meron po akong narinig na story ganyan sa North. Ay maganda yung illustration niya pero karanasan niya mismo. Pero yun ang naging pananaw niya, mga kapatid. Sa kanyang experience ay in-illustrate po niya. Merong isang may-ari ng business ang naghahanap po ng kanyang kapartner. Di kalaunan sa kanyang paghanap ng kapartner ay nakakita po siya ng isang makakausap na potensyal na magiging kapartner sa kanyang malaking negosyo. Yung makausap niya ay nag-iinteresado po yung tao. At nung makausap niya ito na pag-interest, ay naging maganda po yung kanilang usapan at sinimulan na po ng lalaki ang paglalahad ng kanyang mga panukala bilang may-ari ng malaking negosyo. At sinabi niya doon sa taong kausap niya, gusto kitang maging kapartner, gusto ko yung attitude mo. Ganito ang magiging kalakaran o magiging takbo ng ating partnership. Basta ako, ibibigay ko sa iyo lahat. Ibibigay ko sa iyo ang puhunan, ibibigyan din kita ng lakas, kakayanan, bibigyan kita ng mga abilidad at mga pagkakataon na kikita ka. Wala ka nang kakailanganin, lahat ipoprovide ko sa iyo para umunlad yung negosyo nating dalawa.
Pero pangako mo sa akin. Sabi niya, ito lang ang papangako mo sa akin. Partnership natin. Ibabalik mo lang sa akin ang 20%. Lahat ng 80%, pamahalaan mo para umunlad pa ang gawain natin para hindi tayo malulugi. Pero yung 20%, yun ay nakabukod na para sa akin. Sabi niya ganun, mga kapatid. So sa storya niya, ay kinunclude niya na yun ang implication ng pagiging katiwala. Sabi niya sa kanyang story, saan ka naman nakakita ng partnership? 20% lang ang kukunin niya, sa kanya lahat ng galing. Sa kanya lahat ng galing. Wala kang galing, bibigyan niya ang galing, ibibigay niya ang pagsasanay, ibibigay niya ang kasangkapan, ibibigay niya ang pamumuhunan, ibibigay niya ang lahat, pati lakas, talino, ibibigay niya. Pero ang kanya lamang hihingin sa partnership ninyong dalawa yung 20%. Yung 80%, pamamahalaan mo siya na magagamit mo sa iyong pag-unlad. At hindi rin yun, pag-unlad din ng inyong negosyong dalawa. Mga kapatid, gano'n ang Diyos. Ang Diyos, nung ginuha tayong partner bilang kanyang katiwala, wala tayong ininvest. Wala po tayong ininvest. Ang atin lang i-invest, faithfulness. Faithfulness lang, mga kapatid. Yun lang ang gusto ng Diyos matiyak sa atin. Gusto lang ng Diyos na makita tayong tapat sa lahat ng ipamamahala sa atin. Mananatiling siya ang may-ari at tayo ay tagapamahala. Pero lahat ng enjoyment, may enjoy mo dahil ipoprovide niya ang lahat ng pangangailangan. Bago ka pa matuto magtapat, bibigyan ka na niya ng kapasidad na magtapat sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa inyo. Kaya nga mga kapatid, itong share ko sa inyong verse, sana ho ay nakapagre-reflect pa kayo ng marami. Ito ay paborito kong quote kay Sister White, na naging prinsipyo ko sa buhay na siguro kahit tumanda na ako at may lakas pa, hindi ako titigil maglingkod sa Panginoon. Dahil po sa share na ito ng quote ni Sister White, gusto ko po sa inyong i-share ito mga kapatid. At sana ho ay makapulot din kayo ng magandang prinsipyo dito na magiging pagpatuloy tayo na mabuhay na tapat ng mga lingkod at katiwala ng Panginoon. Ito mga kapatid ay binanggit ni Sister White. Palagi ko na, share ko na ito sa inyo noong nakaraan pa. No? We do not, as followers of Christ, realize our true position. We do not have correct views of our responsibilities as hired stewards or servants of Christ. He has advanced us the wages in His suffering life and His spilled blood to bind us in a willing servitude to Himself. Willing servitude to Himself. Hindi nabibigatan. All the good things we have are loaned from our Savior. He has made us stewards. Kaya nga mga kapatid, walang tigil ng paglilingkod kasi bayad na po tayo. At kung naghahanap pa po tayo ng upa, wala na hong iuupa mga kapatid. Dahil advance na ho yung inupa sa atin ng Panginoon. May utang pa po tayo. Kaya nga mga minamahal, sa amin pong mga manggagawa, wala hong retirement ang pagtatrabaho. Dahil may advance pa ang Panginoon. May pauna ng bayad. Kaya mga minamahal, dito ho sa quote na ito, nabuo ko na kaisipan na, aba, wala pala akong pagkakataong patamad-tamad. Di pala dapat ako nagpapepetik-petik kasi bayad na ako. Bayad na, mga kapatid. May loan pa. May loan pa. Advance na, may loan pa. Kaya nga, walang retirement sa pagiging katiwala. Araw-araw hanggang sa maubos at matapos ang buhay, di tayo makababayad sa ginawang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. All we have to do is to be committed to live faithfully na pamahalaan ang mga ininvest ng Panginoon sa atin. God bless po. Amen. Thank you very much po, Pastor, sa napakagandang reflection na inyo pong ipinagkaloob.
Wala na po akong mabasa na reflection po ng mga kapatid. Ano po ang susunod natin, Pastor? Babasa na po si Elder Renato. Okay po. Ang topic po ni Elder ay, kung hindi po ako nagkakamali, ay to every man his work. Ano po? Ito po may kinalaman na, Pastor. Tapos na po yung nakaraang chapter. So chapter 24 na po tayo. Ito po tumutukoy sa ang mga talento. Ano po ang ating mga talento? Sabi nga po dito sa Testimonies for the Church 3387, ang talinhaga ng mga talento kapag naunawaan ng tama ay pipigil sa kasakiman na tinatawag ng Diyos na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napakaganda po nito. Ano po? So, binubuo po nitong aklat na ito na hindi natin madadaanan, Pastor Jerry, yung ang mga ari-arian ay talento, ang pananalita ay talento, ang likas ay talento, ang impluwensya ay talento. Ayon sa kakayahan ng tumanggap kung ano man yung iyong pananampalataya, doon po susukatin, at yung pinakanghuli po yung gagamitin natin ang ating talento hanggang sa dumating ang ating pong Panginoon. So ngayon po ay atin na pong ipagkakaloob. Pastor, Yes po, yes. yan po ang subject natin ngayon, di ba? Ngayong umaga. Opo, ito na po, opo. Sige, amin lang paipaliwanag na lang, Pastor, ng ating kapatid, at mayroon po siya mga reflections dyan. Opo. Salamat po. Okay, si Elder Renato po, Elder Renato Francisco, atin na pong tawagin. Sige po, mamunod muna tayo ng short video. Time check, mga kapatid. Alas 4:56, praise the Lord. Maaga tayo. At sa susunod ng mga araw, i-reserve po ninyo ang inyong mga reflections. I-type po ninyo sa ating chat box at sa ating mga comment section sa ating live stream. Alright. So, panoorin po natin itong short video. Kapag minsan nating pinili na maging tagasunod ni Jesucristo, ang pagiging katiwala ay hindi na isang pagpipilian. Ito ay isang kahilingan. Kahilingan sa isang pagiging tagasunod o disipulo ni Kristo ang maging tapat na katiwala. Ano ang pagiging katiwala? Sa isang simpleng kahulugan, ito ay pagtanggap, pagpapaunlad, pagbabahagi, at pagbabalik ng mga kaloob ng Diyos. Isang gawain o tungkulin ng pamamahala sa mga pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa atin. Ang pagiging katiwala ay pagiging responsable sa mga kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin sa lahat ng bagay sa tamang paggamit ng mga ito, ayon sa layunin ng Diyos na kinikilala nating may-ari. Tayo ay mga katiwala, hindi ang may-ari ng buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tinawagan niya tayong magbalik sa Diyos sa pamamagitan ng panahon, talento, at kayamanan. Ang nangingibabaw na layunin ng pagiging katiwala ay ang pagiging alagad. Ang espiritualidad sa pagiging katiwala ay totoong malapit sa tunay na pagiging alagad. Nangangahulugan ito na tayo ay manatiling sumusunod kay Jesucristo bilang ating Panginoon ng ating buhay, at dapat na nagsisikap na nabubuhay na mabuti niyang mga katiwala. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay na ating kailangan para sa ating misyon at humayo, at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ang mga kaloob sa atin ay para ating ibahagi, hindi para itago. Ang pagiging katiwala ay panawagan na ating gawing prioridad ang Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Ito ay ang paraan ng pamumuhay, hindi isa lang programa ng simbahan. Hindi tumitigil na magkaloob ang Diyos sa atin. Ito naman ang pagkakataon natin na tumugon mula sa pusong nagkakaloob. Ito ang paraan ng ating pamumuhay na puno ng biyayang umaapaw mula sa malalim nating espiritualidad. Bawat isa sa atin ay tumanggap ng espesyal na kaloob na para lang sa atin, na magagamit din natin sa misyon na inilagay ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang mga kaloob ay kasama ang bawat minuto ng panahon
ang ating skills at abilidad, ang ating pamilya, ang ating tahanan, ang ating finances, ang ating trabaho, maging ang ating personalidad at ating mga hilig na gawin at marami pang bagay. Mga kaloob na ito ay tinawagan tayong lumago at magbahagi ng masaya at pagpapasalamat. Mawawalan ito ng kabuluhan kung itatago at totoong masasayang ang mga kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kung ating yayapusin ang ganitong pangunawa, mababago ang maraming bagay sa atin. Tinawagan kang maging disipulo at tagasunod ni Hesukristo. Ang tugon sa panawagan na maging disipulo ng ating Panginoon ay hindi isang araw lang na kaganapan sa iyong buhay. Ito ay araw-araw na pagsasaisip ng pagpapasya. Ito ay tungkol sa panukala ng Diyos sa iyong buhay. Alam niyo ba na pagka tayo ay nagbalik sa Diyos, pararamihin niya ang ating mga kaloob? Naalala niyo ba nang ang isang batang lalaki sa Ebanghelyo ni Juan ay nag-abot ng kanyang 5 sibadang tinapay at 2 isda? Tinanggap ng Panginoon ang maliit na handog. Pinagpala ito, pinarami at ipinamahagi sa maraming tao. At mayroon pang lumabis. Ang himalang ito ng pagpaparami ay nangyari dahil sa pagbibigay ng isang maliit na bata. Ang pagiging katiwala ay isang estilo ng buhay na nahahayag kung sino tayo at ano ang ating pinaniniwalaan. Higit pa ito sa pagbabahagi ng ating mga kayamanan, kundi hinihiling nito ang ibigay ang buo nating sarili, ang ating panahon, kakayanan, ang ministeryo at ating mga relasyon. Ang pagiging katiwala ay totoong panawagan sa banal na pamumuhay. Ang pagiging katiwala ay isang pagtugon sa pagiging disipulo ni Kristo. Ano ang iyong tugon? Mangyari nawang sa ating pagtugon na maging tunay na alagad ni Kristo ay magawa nating mailagay ang ating nais sa huli at ang Diyos sa una. Amen. 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 Bago po magbasa si Elder Renato, nais ko po munang ngayon ko lang po nakita itong reflection dito, Brother Edmond. Bukas po, i-post niyo po ulit ito, Brother Melvin, at pag-uusapan po natin ito. Ang atin pong oras na ay 4:59 po sa akin eh. So, nais ko pong batiin yung pong taga Discipleship Ministry na nanonood. Sila po ay 21. Sa YouTube po, 6. Sa Adventist Mission ay 27. Sa CLPA po ay 69. Dito po tayo sa Zoom ay tayo po ay 90, 92. So, welcome po sa ating lahat. Muli, magandang umaga. Elder Renato, pasok po kayo. Magandang umaga po sa lahat. Adinig po ba ako? Loud and clear po, loud and clear. Ayan po. Salamat po. Ay, magandang umaga po. Happy first morning sa lahat. Isa pong kagalakan sa inyong lingkod ang maging bahagi ng ating paglilingkod na ito sa programa ito sa naisumasa Himpapawid araw-araw, tuwing umaga. At isa pong magkahalakan ako, karangalan din na maging bahagi nito. Ito po, so ang lahat po, binabati din natin yung mga sumusubaybay sa atin sa Zoom, hindi sa Facebook, sa YouTube at iba pang platform na bahagi po natin paglilingkod. Ang tema po na iatas sa akin at sa pong ibabahagi sa umagang ito at tatalakayin
ay yung may kinalaman po sa aklat na Councils on Stewardship na sinulat natin prophetess Ellen White, na ito po ay matatagpuan sa chapter 24 na kabuuan title ay tukol sa talents. So, ang aking pong bahagi ay yung tukol sa to every man his work. Na kung tinatagulugin ay sa bawat tao ay ang kanyang gawain. So, aking pong mabasahin ang nilalaman ng naturang tema, at ito po yung basahin mo sa English at paano ma-translate natin sa Tagalog. Ito po sinasabi, it has come to be understood that talents are given only to a certain favored class, to the exclusion of others, who of course are not called upon to share in the toils of rewards. But is not so represented in the parable. When the master of the house called his servants, he gave to every man his work. The whole family of God are included in the responsibility of using their Lord's goods. Sa ikalawang paragraph, to a greater or less degree, all are placed in charge of the talents of their Lord. The spiritual, mental, and physical ability, as well as the influence, station, possessions, affections, sympathies, all are precious talents to be used in the cause of the Master for the salvation of souls for whom Christ died. To please the Review and Herald, published in October 26, 1911. So kung ating pong sa-summarize ito, sinasabi dito na the Lord has given to every man his work. And his business is to do it. Sa Tagalog po ay sabi rito, naunawaan ng mga ang mga talento ay ibinibigay lamang sa isang partikular na uri ng may pagkapabor, no? Na hindi siya sama sa iba. Siyempre, ay hindi tinawagan na makibagay sa mga pagpapagal o gawain o sa mga gantimpala. Nang tawagin ng Panginoon ng sambahayan ang kanyang mga tagapaglingkod o mga alipin, ibigay niya sa bawat tao ang kanyang gawain. Ang buong pamilya ng Diyos ay kasama sa pananagutan sa paggamit ng mga ari-arian ng kanilang Panginoon. Sa malaki man o maliit na antas, ang lahat ay inilalagay sa pamamahala ng mga talentong ito ng ating Panginoon. Ang spiritual, mental at physical nating kakayahan, ang impluensya, posisyon, mga ari-arian, pagmamahal, pagkikiramay, lahat ng ito ay mahalagang mga kaloob o talento na gagamitin, nararapat gamitin ayon sa layunin ng guro o ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng lahat ng kaluluwa na iniligtas at na siyang dahilan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay kung ating pong liliming mabuti itong mga binanggit ko na ito, binasa, ito po ay nakapaloob doon sa ang pinakatema nito yung tinatawag na natin na talinghaga ng mga talento, parable of the talents, na matatagpuan natin sa Mateo 25, 14 hanggang 30, Matthew 25, 14 to 30. Ito ba isang kwento tungkol sa isang Panginoon o Master kung saan bago siya maglakbay at umalis ay pinagkatiwala niya ang mga iba't ibang halaga o talento na isang unit ng salapi noong panahon nila na bago siya umalis. No? So ito po ay pansinin natin ito yung nagbibigay diin sa kung gaano ba kahalaga ang matalinong paggamit ng ating mga kaloob at paano tayo maging isang responsableng katiwala bilang isang tao. At dito po, mapapansin natin na mayroong mga binabanggit na magagandang punto. Una, yung mga karakter na nabanggit dito. Ang una ay ang Master o ang Panginoon. Siya po yung kinakatawan ng ating Panginoong Hesus. At ang pangalawa, yung mga alipin na kumakatawan po ito kung ating i-apply sa ating panahon ngayon. Tayo po ito na mga tagasunod ni Kristo, mga alagad niya na siyang binigyan, inatasan at binigyan din ng responsibilidad bilang mabuting katiwala. At yung may binanggit dito na bukod sa mga bantay doorkeeper o bantay pinto, no? Sila po inatasan naman na maging maghanda at patuloy na maging alerto, gising para kasi anumang panahon o anumang pagkakataon maaaring dumating ang Panginoon o kanilang Master na hindi sila nakahanda.
Kaya sabi sa atin, ni-emphasize dito, binigyan din to be vigilant and readiness or ready rather, no? So matatagpuan din to sa isa pang talata na sa Marcos 13:34, Mark 13 verse 34, ganito pa sinasabi, gaya ng santao na naninirahan sa ibang lupain na pagkaiwan ng kanyang mga bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa ang kaniyang gawain ay nagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Sa kabuuan po, may 2 punto akong nakita rito na napakahalaga natin bigyang pansin. Una, ibinigay niya o ng ating Panginoon sa bawat tao ang kanyang gawain. So, ibig sabihin yan, walang magkasabing Kristiyano na wala siyang gagawin. Lahat po ibinigyan. Pangalawa, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Na ibig sabihin ay kaya sa kwento po ng talento, hindi naman pare-pareho naging sabi natin amount na pagkakabigay sa kanila. Yung una ay binigyan ng 5 talento, yung pangalawa ay 2 lang, at yung pangatlo, alipin, ay 1 talento lang binigay. So pinapahayag po nito na talagang may kanya-kanya tayong kakayanan, abilidad o skill, no, para sa mga kaloob nito na ating inatasan tayong ito ay ating gamitin sa kagalingan. So sabi dito, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan at siya ay umalis na ang Panginoon nila. So nakita po natin sa kwento na alam naman natin naging ending nito, no, na bagaman sila pare-parehong tumanggap at mga katiwala, iba-iba ang maging bahagi o naging reaksyon nila. Iba-iba ang kanilang ginawa. Alam natin sa kwento, yung 2, yung tumanggap ng 5 at ang 2 na talento, sila po ay naging mabuti, no? Talagang ipinangalakal nila o sa panahon natin na in-invest na surang mga talentong pinagkaloob sa kanila. Kaya nasabi nung muling dumating ang Panginoon nila ay ito ang tinanggap na reaction sa kanya. Sabi niya ang Panginoon nila sa 2 alipin na ito, mahusay, mabuti at tapat kayong mga alipin. Naging tapat kayo sa kaunti, aatasan ko pa kayo sa maraming bagay. Pagsaya kayo sa Panginoon ninyo. So, napagandang message niya ng ating Panginoon. So, kung tayo po pala nagtatapat, ay maganda nga, hindi lang tayo pa magtatagumpay sa ating iniatas sa ating magandang papuri pa ating tatanggapin. Pero tingnan po natin, ano na mangyari sa isa na ano kanya ginawa? Takot siya. Sa halip na i-invest niya ito, ang ginawa niya ay binaumpa sa lupa. Kaya nang bumalik ang Panginoon, ito ang sabi sa kanya, masama at tamad na alipin. So binawi ang talentong nasa kanya at binigay sa masipag na alipin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kabuuan, bawat isa na mayroon ay bibigyan pa at magiging masagana siya. Pero ang sino mang wala, kahit ang nasa kanya, ay kukunin pa. Sabi rito, napakasakit naman po yata ng ganong karanasan. Kaya sana nakalagay tayo doon sa unang 2, no? Maging bilang mga katiwala ay gampanan natin mabuti. Kung ano pinapagawa sa atin nating pastor ng ating Panginoon. Sabi sa page 116 ng Council on Stewardship, ito po sabi, every man of whatever trade or profession should make the cause of God his first interest. He should not only exercise his talents to advance the Lord's work, but should cultivate his ability to this end. Sa Tagalog po ay bawat tao sa anumang hanap buhay o profesyon ay dapat gawin ang layunin ng Diyos na kanyang dapat mag-interest. Di lamang niya dapat gamitin ang kanyang mga talento upang isulong ang gawain ng Panginoon. Ngunit dapat din naman niyang linangin ang kanyang kakayahan sa layunin ito para mas maganda po yung yung skill natin ay lumalago. Hindi lang sabi nga sa English ay hindi lang tayo gagawa ng nararapat, hindi yung we do an extra mile, yung bang sapat-sapat talaga ang ating ginagawa. Sabi pa rin dito sa page 117 naman, whatever the talent entrusted to us, we require use it in the service of God and not in service of Ma'am. Ito, sa kamahon, alam naman natin sa topic nito,
ay kayamanan o salapi. No? Anumang talento ang pinagkatiwala sa atin, kinakailangan nating gamitin ito sa paglilingkod sa Diyos at hindi sa paglilingkod sa mamon. Bawat isa sa atin ay mayroong gawain sa gampanin sa ating iglesia na pinalalakas ng mga kaloob na ating tinanggap sa Banal na Espiritu. May iba-ibang tayong talento. Meron dyan yung nagtuturo, naglilingkod, meron ng mahusay manghikayat, meron ng mapagbigay, meron ng sa mga namumuno, sa mga leader natin, meron dyan yung nagpapakita ng awa sa kapwa. May iba naman may mga angking karunungan, kaalaman, iba yung mga pangunawa na magpahayag kung ang isang espiritu ba ay mabuti o masama. Pero kabuuan lahat nito ay masasabi natin ang lahat tayo ay tinawagan upang ipahayag, ikalat ang ebanghelyo. No, yan po ang napakaganda niyan. At ganyan, banggitin natin na baka sinasabi, but parang sila lamang, no? Lahat po tayo, ang mga magulang, meron din silang gampanin. Sila ay inatasan na pangunahan ng kanilang mga anak na palaguin sila sa panampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga manggagawa, ang mga namamasukan, mga empleyado, sila po ay tinawagan din para maging mabuting paglilingkod nila sa kanilang pinapasukan na maging mga faithful sila, maging tapat sa tungkulin. No? Huwag silang, sabi nga, ang tawag natin sa panahon na ito ay maging mapagsamantala. Huwag pasuway, hindi maging mabuti. Ang mga mamamayan, sa kabuuan po, tayong lahat mamamayan sa mundong ito, ang atas natin ay tayo ay maging masunurin sa batas ng pamahalaan. At tayo ay maipahayag natin sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay, sa lahat, kasama na po ating mga kaaway, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So yan po ang ating mga gawain. Alam natin na ang utos na ito na gumawa, no, sa bawat kapwa natin, bawat tao, inutos na may paalala na tayo maging handa lagi, alerto, dahil sa anumang panahon, anumang pagkakataon, may bumalik ang may-ari ng lupa o sabihin natin ang ating Panginoon na tayo ba ay datnan niya na gumagawa ng mabuti sa halip na binabaon ang ating mga talento o ating kakayanan. Kaya pagpasyahan po natin na tayo habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoong si Jesucristo ay, sabi nga sa Ingles, ay occupy till I come, sabi ng Panginoon. So tayo po ay ganun dapat, naglilingkod, gumagawa, pero naghahanda sa ating tuloy na paghihintay sa ating Panginoon. No? Sa gayon, huwag masabi sa atin ng Panginoon na sa aba ng alipin na natutulog o naliligaw sa kanyang gawain, nalilibang at didistract ng mga gawain o iba pang bagay ng dala ng kaaway ay nakakalimot sa kanyang gampanin bilang mabuting tagasunod ng Panginoon. Kaya nakita po natin sa kabuuan ng kasaysayan ng talento, talinghaga ng talento, na siya namang i-delineate sa atin na tayo ay matuto. So nakapunsong po ako sa kabuuan ng 7 sabi kong lesson na ating pong pahalagahan na aking babasahin sa mga sandaling ito. Pahalaga. Tingnan mo natin mabuti at nandaan. No? Una, we are stewards, not the owners. Hindi po tayong may-ari ng lahat ng tinatanggap natin o nasa ating mga ari-arian, possession, kakayanan. Ito po ay pinagkatiwala lang sa atin ng ating Panginoon. Kasama na po dyan, tinatawag natin na 7 P's of stewards. Ano po tayo? Ito po yung time, ating talent, ating tinatag na mga treasure. Yan yung temple na kumakatawan sa ating katawan o body. Diyan po yung trust, theology o yung ating doctrine ng pinanghawakan at sa huli yung ating mga testimony. Paano ba tayo maging mabuting example sa ating kapwa. No, ito po lahat ng ito ay bahagi natin buhay ng ating relasyon sa Panginoon at sa ating kapwa. Pangalawa, God gives us things to steward according to our ability. No? Yung pinagkaloob sa ating mga talento, kaloob na ito, ay tuloy nga sinabi ko kanina, hindi tayo pare-pareho ng naging bilang ng tinanggap. Merong maraming tinanggap na talento at iba naman yung kaunti lang. Pero mabigat dito. No? Sabi sa ikatlong lesson, when more is given, more is expected. Kaya kung marami ka tinanggap sa talento, kakayanan, abilidad, marami ka rin kapananagutan na dapat mong gamitin o bilang responsibilidad mo ay kampanan. Pang-apat na lesson na nakita ko, Christians are expected to work
and grow. Ayan, no? Tulad ng isang halaman, pag ito hindi mo dinidilig, hindi mo pinapaarawan, mabubulit yan, hindi lalaki. Ito rin mabubunga. Kaya hindi po tayo. Sapat na tayo ay tumanggap lang. Yan po tayong gagawin. Para tayo lumago, para tayo mabunga. At tiwala. Pang-anim na lesson na nakita ko po, what you don't use, you will lose. Pag hindi mo ito ginamit, anong bagay na itong tinanggap mo, mawawala ito tulad po nung isa sa mga alipin sa ating talinghaga at pampito. Ito, paborito natin ito, nadidinig sa matatagpuan dito sa mga talatang binanggit ni Apostol Santiago. Faith without works is dead. Kaya sa panguli, sabi sa atin sa unang Pedro, what through this, 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala na may iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin natin o gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanan ng tinanggap natin sa bawat isa. So makikita po natin sa huli, ang parable of talents ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala sa atin na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin ang mga natatanging kaloob at kakayahan sa pamamagitan ng tapat na paggamit ng mga ito sa pag-iimbes ng matalino sa pagbibigay prioridad natin sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Maaari nating maranasan ang tunay na katuparan na magkaroon ng pangmatagalang epekto sa atin o impact. At sa huli ay maririnig natin ang isang inaasam nating salita. Magaling, mabuti at tapat na code. Po, nawa po ay sa aking naging diskusyon sa umagang ito sa temang to every man his work ay nakapaghatid sa ating lahat. Hindi lamang ang kaalaman at paalala, kundi tayo ito'y magsilbing daan din para sa atin na tayo patuloy na matuto, patuloy na palalahanan at lumagos panampalataya, maging patuloy na maging mabuti sa ating paglilingkod na isang mabuting katiwala, matapat, mahusay, na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, na patuloy tayo susulong sa gawain at lalago. At higit sa lahat, magsisilbi tayong liwanag at mabuting halimbawa sa ating kapwa sa lahat. Isang tunay na alagad at lingkod ng ating Diyos. So muli po ay happy God first morning at sa ating lahat ang pagpapala at pag-ibig. Good morning po. Yan po nagawakas. Nagtatapos sa akin pong message sa umagang ito. Amen. Amen po. Elder Renato Francisco, salamat po sa napakaganda, maliwanag na message na amin pong napakinggan. Ngayon po ay mapapakinggan, yes po Pastor, mapapakinggan po natin yung video po Pastor. Yun na po, bigyan natin ng chance yung mga kapatid mag-response naman. Say amen man lang para may courage yung kapatid natin. Opo, sige po. Mga kapatid, ano pong inyong response sa magandang message po ni Brother Renato? Amen. 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 Okay po. Amen. Okay po, maraming salamat po. Ang ating pong oras, time check ay 5:15 kung hindi po ako nagkakamali. Salamat po. Tayo po ngayon ay 110 sa ating pong Zoom. Ay sa YouTube po ay wala po ako. Hindi ko pa makita. Hindi ko na-check. 7 po, 7. Okay po. Ngayon po mga kapatid ay mapapanood na po natin yung video from CLPM, and then sa prayer po ay ako na lamang po mag-pray doon sa Acts. At saka yun po mga prayer request ay narito po. Salamat po Brother Edmond. Yung pong mga comment dito na hindi po natin nabasa ay bukas na po natin babasahin. Ano po, maganda po. Nakaka-inspire po yung mga bukas po ito Brother Edmond, Brother Milvin ay i-share po natin ulit ito. Okay po, dadako na po tayo sa atin pong video.
ngayon mga kapatid, ano po, yan ang tungkol sa talento. Sa ating mga talento. Sandali lang, bubuksan ko lang yung aking isang mapakagandang message, ano po, at medyo review lang natin ng kaunti. Sobrang haba kasi doon sa tawag dito doon sa writings, ano po, pero i-summarize natin ang pinakamaiksi, ano. Sabi dito, lahat tayo ay may talento. Hindi pwedeng wala Hindi pwedeng walang talento ang sino man sa atin, ano. Ang Diyos ay nagkaloob ng iba't ibang talento sa bawat isa. Karunungan, lakas, ari-arian, impluwensya, kakayahan sa pagsasalita. So lahat nito ay mga talento. Gamitin daw natin sa gawain ng Panginoon, sa kanyang ikalulwalhati, no? Upang palaganap ang gawain ng Diyos. Maging tayo magsasaka o farmer, talento yan. O pagka tayo ay paano natin magagamit yan sa ikalulwalhati ng Panginoon bilang farmer? Kailangan ka bang mag-sermon? Kung kaya mo, yes. Kung hindi, edi ipakita mo sa kapwa farmer na ang iyong mga pina-farm na sakahan ay galing sa Panginoon. O, di ba? At ipakita natin sa kanila na ikwento natin kaya lumalago yung aking mga pananim dahil ako kinikilala ko ang Diyos na siya ang may-ari nito, siya nagbigay nito. At ibinabalik ko sa kanya ang tithes na kanya hinihingi at nagpapasalamat ako sa kanya sa pamamagitan ng COP. 10% din. So yan yan ang isang paggamit ng talento. Isa kang farmer, magagamit mo yan sa gawain. Ang dami mga nagpa-farm na iba niyan, nagkakakwento ako niyan pagka nagpapahinga, no? So pwede po yan, ano? So marami pang mga talento na hindi natin nalalaman na pwede pa natin gamitin, ano? Isa nga dyan yung ating pagbabalik lamang ng ating mga tithes and offering. Talento na yan kasi binigay na yan sa atin ng Panginoon. Kung ibalik natin ang tama, talento yan para magamit naman sa pagsasalita ng mga pastor, ministro sa ibang lugar, di ba? So ang pagtitiwala sa Diyos sa ating mga talento, ito yung pangalawang punto, no? Bilang mga katiwala, dapat natin gamitin ang ating kakayahan para sa ikalulwalhati ng Panginoon. Ang ating mga ari-arian ay bahagi ng ating talento. Dapat natin itong gamitin upang tumulong sa kapwa at suportahan ang gawain ng Diyos. Naulit lang, ano? Ano daw ang tamang paggamit ng talento upang ang pananalita ay isang mahalagang talento, sabi dito. Dapat itong gamitin upang ipahayag ang karunungan at pag-ibig ng Diyos, ano? At hindi upang mas kasakit sa iba. Minsan kasi mahirap din, ano, baka mamaya masaktan sila, no? Kasi pagka lalo nalaman nila na mali ang ginagawa nila, iba-iba kasi yung ng tao, ang kaisipan ng pagtanggap nila sa mga salita. Pero anyway, pag ipinalangin natin bago natin isabi o bigkasin ay magiging maayos. Ang ating kalusugan ay isang talento rin. O kita niyo po, paano naging talento yung kalusugan? Dapat natin itong alagaan upang mas epektibong maglingkod sa Diyos. Ayun. Kala natin wala tayong talento. Pagka pala tayo yung healthy, talento na pala yun, ano? Alagaan natin, huwag natin sirahan yung ating katawan, huwag tayo magpuyat para magamit tayo sa gawain ng Diyos, ano? Ang yung impluwensya daw ay malakas mga impluwensya, no? Ay isang kapangyarihan. Dapat itong gamitin upang maging mabuting halimbawa. Kung tayo mga influencer, yan ang influencer. Ibig sabihin kung sa online, mga influencer, mga vloggers, ano? Influencer yan. Kung sa offline naman, yung mga Marites, influencer yan. Pero pagdating ni Marites, yan, tipon-tipon na lang darating na yung mga bago. Ay, na si Marites, maraming latest na dala yan. Nung pala yung dala nyo, isang latest patungkol sa Diyos, ano? Yan, napakaganda magagamit, ano? Ang pananagutan ng bawat isa, may pananagutan tayo, mga kapatid, ano? Dahil sa binigay sa ating talento, kailangan daw natin itong gamitin sa ikalalawalhati ng Panginoon. Hindi daw yung dami ng talento ang mahalaga, no? Kundi yung ating katapatan sa paggamit ng mga talento. Ano po? So, ang tawag ng Diyos, gamitin hanggang aking pagdating, ang panawagan ng Diyos, ano? Sabi niya, gamitin daw natin yung ating mga talento hanggang sa kanyang pagdating. Hindi natin dapat itago, ano? Lahat tayo ay tinawag na gamitin ang ating mga talento para sa kalwalhatian ng Diyos at sa kanyang gawain, ano?
Hindi natin dapat ipunin ang kayamanan. Ito na, no? Dito sa mundo, kundi mag-ipon ng yaman sa kalangitan sa pamagitan ng tapat na lingkod. Ano po? Conclusion sa buong lesson na to. Ang ating mga talento ay pinagkaloob ng Diyos upang gamitin sa tamang paraan. Ang bawat isa ay may pananagutan na gamitin ito ng matapat sapagkat darating ang panahon ng pagsusulit. Eto na, no? Baka mamaya sa pagdating ng pagsusulit, bagsak tayo lahat. Ang Diyos ay naghahanap ng tapat at masipag na lingkod na gamitin ang kanilang kaloob sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. May mga tanong dito, no, sa appeal. Ano daw yung ginawa mo sa talento na pinagkatiwala sa iyo? Ginagamit mo ba ito na para sa kapurihan ng Diyos o pang sariling kapakinabangan lamang? Masakit man tanggapin na minsan nagagamit na natin, din natin na malaya na, no? Saka personal interest lang. Ano? Ngayon ang tamang panahon upang ialay sa Panginoon ang ating oras, lakas, yaman, kakayahan. Gamitin natin ang ating mga talento para sa kabutihan, paglilingkod, pagpapahayag ng Ebanghelyo, sapagkat sa muling pagdating ni Jesus, susuriin niya kung paano natin ginamit ang ating ipinagkatiwalang talento. Handa ba tayong ibalik sa Diyos ang kanyang ipinagkaloob sa atin, mga kapatid? Dapat tayong maging handa na ibalik sa Diyos ang kanyang ipinagkaloob sa ating mga talento, mga kapatid. So yan ang ating mixing lesson sa umaga na ito. Nawa ang ating mga talento, magamit natin sa tama, sa papurihan sa Diyos. Itaas natin ang papuri sa Kanya, ibalik ang para sa Kanya. Sabi ni Risa, sinad ko ito doon, nilabasan. Patunay po na napapalakas na physical, mentally at spiritual ang aking nararanasan sa COP. Totoo yan, Risa, no? Nakapagpapalakas yung COP. Spiritual, physical, lahat yan. Nagpapalakas yan. Kasi bili mo lagi nga connected kay Jesus. Iniisip mo pala may babalik mo ito sa Kanya. Siya na iniisip mo connection sa Kanya. At Rebe, ang tapat na katiwala ay lagi iniisip kung ano ang may babalik natin sa nagbigay sa atin, di ba? Yung bang nagbigay sa atin ng blessing, iniisip mo na agad sino nagbigay, ibabalik mo sa Kanya. Yun ang katapat na katiwala, di ba? Ng lahat sa pamagitan ng tithe and COP. Salamat sa GFM, at lalo kong naunawaan. Dahil sa ngayon, hindi ko pa mahawakan ng pera, iniisip ko na ang aking tithes and COP. Handang ipagamit kung mayroon man akong pag-aari sa gawain ng Panginoon. Yun ang maganda na advanced thinking, for the glory of God, So, yan, at bilang farmer ay kasama ko ang aking barok sa paghingi ng mabuti ani sa aming palayan. Kasama ko ang aking barok. Hindi ko ito naunawaan. Anyway, tutuloy natin at hinihingi ko rin sa Kanya ang pagiging mabuti at matapat niyang manggagawa sa aming bukurin. Dahil wala na ang aking asawa. Ito si ano pala to, yung inyo pong partner. Dahil wala na aking asawa na dati niya kasama sa bukid. Okay. So, ayan po, bilang isang farmer, nabanggit ni Ma'am Nora. Kaya dapat talaga na tayo, kung ano man yung ating talento, talento yan, pagpa-farming, So, paano kung ano makakaral sa isang farmer? Ang makakakwentuhan mo dyan, yung mga farmer din, alam ko, wala akong talent, but nung nagpagamit ako sa Panginoon, nagulat ako, sabi nung Nora, nakakagawa ako. Sister name po pala. Sister name po na to, Sabi niya, alam ko wala akong talent. Pero nung papagamit ako sa Panginoon, nagulat ako, nakakagawa ako dito sa Tabakaw at wala ng trabaho, pero di ako ginutom ng Diyos, lalo na nang mag-start ako ng COP. Yan, napakagandang testimony. Walang trabaho, gumawa sa gawain ng Diyos, walang malalaman. Hindi nagutom, bagkus, nung nag-start ako mag-COP nung first time ni Pastor Jerry nang explain sa palaya, marami talagang nahipo dito sa palaya na to,
Isa tayo dyan, si Ternim pa, no? Talagang ako yung kinilos dyan, ano? Diyan ako unang-una talaga, no? Nagising, ano? Sister Glo Balbido, pinagpala ang taniman ng kalamansi mula na magsiya. Wow, na i-share natin ito sa kabila, no? Please patuloy natin ang prayer kay Auntie Ching Manikis sa kagalingan. Salamat sa Diyos. Sige po, ang patuloy nating panalangin para sa mga kapatid na may karamdaman ay palagi nating lalapit sa Diyos, ano? Sabi ni Sister Zenaida Manarang, opo, Brother Melvin, salamat po sa kagalingan ng aking mga apo. Sa kanila, sipon at ubo, ganun din po ang kalusugan. Okay na po, salamat po sa Panginoon. Praise the Lord, ano po, ang nagpapagaling sa ating mga kalusugan na yan, Diyos, ano? Sa ating pagtitiwala sa Kanya na tayo gagaling, na talagang gagaling po tayo. Ayun na po, at nakaka-inspire yung inyong mga testimony. Lagi nyo pong share testimony kahit pa ulit-ulit yan. Dahil mababasa yan, baka iba yung makakapakinig yan, may inspire din sila, no? At maalala natin. Bilang reminder na rin sa atin na ba dapat pala ganun, di ba? So yan ang ating mga karanasan sa buhay. Kaya yung mga nakakaisip na itong COP o itong GFM ay pera-pera lang, naku po, ay kailangan po nating mas lalo pang tumutok dito, maunawaan ito, no? At kailangan nating makita si Jesus pag ganun ang ating kaisipan. Dahil hindi si Jesus yung kasama natin, ano? Sabi ko nga sa mga testimony ko pa ulit-ulit, isa ako sa mga pasaway dati pagdating sa ganito, no? Pero ngayon binago ko ni Jesus, ano? Nalaman ko kung ano talaga yung pagiging tapat na katiwala, mga kapatid. So let's pray po, mga kapatid, ano? Teka lang, buksan ko lang, baka mayroon pa dito. Wala naman na. Sige po. Kung mayroon man ako ma-skip, ay sinalagpasan nyo iba, no? Sama natin lahat yan. Let's pray po, mga kapatid. 30 seconds. Ang ating mga commitment cards, mga pangalan na nais nating lapit sa Panginoon at na ano pong inyong ibulong sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo manalangin. Let's pray po. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, patuloy po ang aming pasalamat sa inyo. Dahil kami ay lagi nyo ginigising sa umaga, tamang oras. Tunay na masarap matulog, ngunit mas masarap makinig na inyong mga aral. Mas masarap po kayo ay aming kasama. Salamat sa mga lesson na ito patungkol sa mga talento, sa paggamit ng talento. At nalaman namin kung kanino nagmula ang aming mga talento. At kami ay gamitin namin ang mga talento na ito habang kami naghahanda hanggang sa nalapit ninyong pagbabalik. Nawa, sa paggamit namin ng talento, maraming ma-inspire. Marami kaming mahawahan ng paggamit ng magandang talento sa iyong gawain. At higit sa lahat, ibaba namin ang aming mga sarili at kayo po ang aming itaas. Alam namin na bawat isa may kanya-kanyang talento na ang iba hindi nila nalalaman ito. Ngunit salamat sa pag-iising niyo sa amin at kami ay naunawaan namin at alam namin na kami inyong tutulungan sa pagtatapos na inyong gawain kung kami ay susuporta at willing tutulong sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Salamat sa inyong kabutihan. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, narito po ang aming mga kapatid, mga prayer warriors. Kami po ay may kanya-kanyang kahilingan. Mga pangalan na nais naming ilapit sa inyong paanan. Mga kamag-anak, kaibigan, kakilala.
mga kapatiran sa church, nais namin ilapit ito sa inyo at ang Holy Spirit ang humipo sa kanila na kami magkaisa sa paggawa, paghahanda hanggang sa nalapit ninyong pagbabalik. Dalangin din po namin mga kahilingan ng bawat isa na narito ngayon. Ang sambayan ni Ate Reby, kasama na ang buong San Leonardo, ang kanya rin namang pamilya, mga anak, apo at mga manugang. Ganyan din ang sambayan ni Ate Milen, kasama na ang kanyang mga anak, mga apo, kanyang mga manugang, kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan, lalo na Sister Angie na nagpapalakas at magpapagaling. Ganyan din naman ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na yung family ni Makmak, sa kanilang pasalamat na siya ay nagkaroon na ng malay. Nawa patuloy na kalakasan, kagalingan at recovery ang kanyang maranasan. Patuloy na ipadama niyo po sa kanya na kayo ang dakilang manggagamot na nagpagaling po sa kanya. Makilala kayo niya na lubusan. Magamit niya ang kanyang natitirang buhay, panibagong buhay sa paglilingkod po sa inyo at pagkilala sa inyo. Ngayon din dalangin namin ang sambayan ni Sister Gloria Balbido. Siya po ay nananalangin para sa kanyang husband na manumbalik na sa pagsamba at maging total surrender na rin po siya. Sa tulong po ninyo, alam namin na ito hindi imposible at sila mag-asawa ay masayang magsasamba, magtatapat, maglilingkod, maghahanda habang naghihintay sa nalapit na inyong pagbabalik. Ganyan din ang sambayan ni Ma'am Nora at ng kalusugan ni Brother Victorino Gutierrez at ang kanilang buong pamilya. Patuloy niyo po silang gamitin, maging halimbawa sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay tahanan. Paano magtiwala sa inyo, paano magtapat sa inyo, paano kilalanin kayo bilang Panginoon ng ating buhay. Ganyan din ang sambayan ni Sister Nimpa. Kagayin din lahat ng kapatira sa Tabacao, lalo na yung mga bagong pinyagan. Sila ay mga walang talento, pero ngunit sila ay willing na gumawa sa gawain sa mga bukirin. Dalangin din namin sa kagalingan patuloy kay Auntie Cheng Manikis. Patuloy niyo po siyang hipuin niyo mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa physical na pakala na kanyang nararanasan, ngayon din ang kanyang spiritual na pagtatapat, pagtitiwala po sa inyo. At siya ay tunay na gagaling sa tulong po ninyo, dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby. Ganyan din ni Nanay Fina at Tatay Rudy. Ang sambahayan ni Brother J. Cruz, yung mama niya, patuloy na kalakasan. At ang iba pa niya mga prayer requests para sa kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan o dakilang Diyos. Ganyan din ang sambayan ni Sister Teresita Direct Reyes, kasama na yung kanyang mga prayer requests para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din ang sambayan ni Sister Sweetie, Ma'am Femi Sabat, ang buong GAES, pupils, parents, teachers, at ang lahat ng programa ng school na ito sa palapit na pagtatapos. Ganyan din ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama ng kanyang buong pamilya, at si Brother Ronaldo Eusebio, si Veronica, si Liwayway Erelia, Romnick Erelia, o dakilang Diyos, kayo pong humipo sa kanilang mga puso upang kanilang makilala po kayo na lubusan at maibigay ang tamang papuri at pasalamat po sa inyong pagbibigay ng mga biyaya sa kanila. Ganyan din ang sambayan ni Ate Mitch, kasama na yung kanyang prayer request para sa kanyang husband na siya ay magtatrabaho sa malayo. Tulungan niyo po siya sa paghahanda kanilang mga requirements. Ganyan din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama na yung kanyang anak na nagpapagaling, nagpapagamot. Isamahan niyo po sila patuloy sa araw-araw. Ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, Sister Janet Gatmaitan, sambayan ni Ate Bebe Maricel Velasquez, Sister Shirley Rosa Cinto, Sister Belinda Salvania, Sister Zenaida Manara. Kasama na po yung kanyang mga anak, yung apo, yung kanyang anak sa malayo na araw-araw na nagdadrive. Samahan niyo po siya, o dakilang Diyos. Ngayon din ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Monjing, Kuya Narsing Canlas, Sister Dang de la Cruz, at lahat ng mga prayer request ng kapatiran na hindi namin nabanggit. Mga kapatiran na kasama namin na nalangin ngayon sa background, kasama namin sila sa panalangin. Tingin po ang aming mga kahilingan ayon sa inyong kalooban. Patuloy na iyong pagpapala ang aming maranasan sa maghapon na ito. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-iisip,
pananalita at mga gawa upang kami po ay maging karapat-dapat po sa inyo. Patawad po kung saan man kami nasumbong, nagkulang at nagkasala. At gayon din sama namin sa panalangin si Brother Noel Cordoba na babiyahe siya sa Miyerkules pabalik sa kanyang gawain, sa kanyang trabaho sa Bahrain. Nawa po iatid niyo siya doon ng ligtas, malayo sa anumang kapahamakan, at kahit na malayo sa kanyang pamilya, ilapit niya po ang kanyang puso sa inyo upang sa ganun maging masaya siya sa kanyang paggawa sa araw-araw. Ilayo niyo po siya sa anong kapahamakan at patuloy na kanyang pagpapala ang kanyang maranasan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, salamat po sa mga prayer warriors. Hindi ko masyado na, may meron pa pala more. Sorry po, no. Nakita ko lang pagmulat ng aking mata, no. Pero anyway, kasama po kayo sa panalangin, no, sa kanyang pagbiyahe. Ano po? At yan, sa umaga na ito ay patuloy tayo magtiwala, magtapat sa Panginoon sa ano pa mang ating gagawin pagkatutulungan niya tayo, no. Yan, salamat sa mga prayer warriors. Ano, ako yung natutuwa. At tayo magkakasamang nanalangin at nagtitiwala sa Panginoon. Hanggang bukas po muli mga kapatid. At tayo ay patuloy na lalago. Patuloy maging halimbawa sa iba. Huwag tayo magsasawa mag-share, ano? Kahit sa mga GC natin. Hindi ako nagsasawa araw-araw. Sa mga GC ng nasakupan ko. Tayo po mag-devotional. Ganun, ano? Malay natin one day mabasa rin nila at ang Holy Spirit ang humipo sa kanila, no? Di ba? So, ayan. Hanggang dito na lamang sa araw ng Martes at hanggang bukas po muli. God bless po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.